Kamusta mga ka-hoops? Tara pag-usapan natin ang mga may init na balita sa NBA. Stephen Curry pinarangalang Clutch Player of the Year. Panibagong trophy na naman ang madadagdag sa mga koleksyon ni Curry. Last season lang nga mga ka-hoops ginawa itong panibagong award na Most Clutch Player of the Year. At si De'Aaron Fox ang unang nakabingwit ng award na ito last season. At ngayong season natalo nga ni Curry sila DeMar DeRozan ng Chicago Bulls at SGA ng Oklahoma City Thunder. Si SGA ay may 112 points, 36 field goals, 5 3-pointers, and 23 wins sa clutch time. At DeMar DeRozan na may 182 points, 55 field goals, 7 3-pointers at 24 wins sa clutch time. Samantala naman na si Stephen Curry na may 189 points, 59 field goals, 32 3-pointers at 23 wins sa clutch time. Pag sinabing clutch time mga ka-hoops, ayon sa NBA ay ito ay ang huling 5 minuto sa 4th quarter. At pagdating naman sa botohan, nangunguna si Curry na may 45 first place votes at pumapangalawa naman si DeRozan na may 34 votes and SGA na may 11 votes. Si Curry nga rin ay ang may pinakamaraming game-winning shots sa loob ng huling 5 segundo ng 4th quarter, kabilang na rin ang overtime over the last decade. Yan lang ay ang nagpapatunay na talagang isang legit na clutch player si Curry sa kanyang playing career. Sa edad na 36 talagang sumasabay pa si Curry sa mga ganitong parangal. Sa ibang balita naman mga ka-hoops, anong nangyari kay Joel Embiid na tila gumagalaw ng kusa ang kanyang mata? Ayon kay Adrian Wojnarowski, si Embiid ay nagkaroon ng isang kondisyon na tinatawag na Bell's palsy. Nagsimula raw ang kondisyon niya na ito nung play-in tournament kontra Miami Heat. Pero ayon sa kanyang kaso, ito ay mild case lamang. Kahit na may pinagdadaanan ngang sakit, itong si Embiid ay unstoppable pa rin sa loob ng court. Kanina lamang ay naitala niya ang kanyang postseason career high na 50 points para talunin ang New York Knicks sa score na 125 to 114. Ang daming pangungutya ang natatanggap ni Joel Embiid sa social media na lagi raw itong nai-injured. Ngunit ngayon kahit na siya ay may sakit na pinagdadaanan, present pa rin siya sa kanilang mga laro. Kailangan nga ng kanyang team ang kanyang presensya sa loob ng court, lalong-lalo na sila ay baon sa 2-1 na standing kontra New York Knicks. Si kababayan ang paboritong maging coach ng karamihan sa lahat ng mga NBA players. Ayon ito sa ginawang player poll ng The Athletic kung saan nag-interview sila ng mahigit 142 players ng NBA. Isa sa mga tanong ay kung sino ang gusto mo maging coach. Nangunguna nga sa listahan ay si Coach Spo na may 20.3% ng boto ay napunta sa kanya. Isa nga magaling at veteranong coach sa NBA si Erik Spoelstra na may 15 seasons na sa NBA. At marami na ngang achievements ang kanyang nagawa. Isa na rito ay ang 2 championship noong 2012 and 2013. At pasok rin siya sa top 15 coaches in NBA history. Siya rin lang ang nag-iisang head coach na naging coach ni LeBron na hindi tinanggal sa posisyon. Alam naman natin na kapag hindi nag-succeed ang season ni LeBron ay isa sa solusyon na ginagawa ng front office ay tanggalin ang head coach. Ayon din sa isang NBA insider na si Shams Charania ay nakapagtataka raw na sa buong karir ni Coach Spo ay hindi pa siya nananalo ng Coach of the Year award. Sa isang caliber na tulad ni Coach Spo ay nakapagtataka nga na hindi pa siya nananalo ng ganitong award. Maraming salamat mga ka-host sa inyong panunood. Mag-subscribe na para laging updated sa maiinit na balita sa NBA.